Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin dito yung ginagawang budget hearing para sa mga confidential funds na ni-request ng mga iba't ibang department na ng gobyerno. So dito, pag-uusapan dito kung sino-sino lang ba yung mga dapat o ano ba yung mga dapat na bigyan. So panoorin natin tong video ni Banat Bay sa kanyang reaction dito. Tingnan naman sa confidential funds, ito. Panoorin nyo to. Maganda rin tong panukala na ito. Okay? Wait lang. Ito. Saan na yan? Ito. Ay, sorry. Na kwestiyon sa Kamara ang inihingi ring confidential fund ng Ombudsman. Pero sa Senado, isang senador pa mismo ang gustong maglaan ng confidential fund sa isang kagawaran kahit hindi na ito binigyan ng Budget Department. Yan ang sanib-puwersang tinutukan ni Sandra Aguinaldo at Mav Gonzales. Ayos lang daw sa ombudsman kahit mas mababa ng 1.7 billion pesos ang inilaang pondo sa kanila ng Budget Department kumpara sa hiling nito. Bahagi niya ng 51 million pesos ng confidential fund na gagamitin daw ng ombudsman sa pag-iimbestiga sa mga reklamong katiwalian. Pero tanong ng isang mambabatas, paano raw nababantayan ang paggastos ng pondong ito? Ang utos kasi ng Commission on Audit o COA at Budget Department dapat iulat ng may supporting document sa Intelligence and Confidential Fund Unit sa ilalim ng COA kung paano ginastos ang confidential fund. Pero sabi ng Ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po reresibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices. Alam mo, Franz Castro, kung gusto nyo talagang ipagbawal yung confidential funds, ipatanggal nyo na lang sa batas yan. Gawa kayo. Correct. Tama si Banat Bay eh. Kung ikukunda nitong mga makakaliwan to na ganyan, lahat ng confidential fund, ba't di na kayo magpasa ng batas na bawal lang magbigay ng mga confidential funds? O kung meron man kayo bibigyan, i-itemize nyo kung sino-sino lang yung dapat bigyan ng confidential funds. Kasi dyan tumatagal yung hearing eh, yung mga mga panggugulo lang ng mga to. Di ba? Yun ang batas. Wala nang departamento makakatanggap ng confidential funds except Office of the President at saka mga military. Kasi ang hirap sa atin, question tayo ng question na naandun naman sa batas yun. Tandaan ninyo, ginagamit yung confidential funds, okay? Minsan ginagamit yan sa operasyon ng mga kritikal. Halimbawa, sa ombudsman, may korupsyon sa isang ahensya, inireport sa kanya. Paiimbestigahan niya yan through another person, not exactly nasa loob ng ombudsman o malamang meron siyang binayaran doon na mag-spy na hindi pa pwedeng, magbibigay ka resibo, spy? O, di ba? Parang itinatago mo nga yung identity ng spy mo o nung tipster mo doon. So, hindi ka magbibigay ng any proof na tumanggap siya ng bayad para sa tip na binigay niya sa makukuha niya information doon. Siyempre, parang alagaan din naman nila yung security ng tao na yon. Pero, siyempre, itong mga makakaliwa, ayaw nila kasi mostly talaga ginagamit yung confidential tsaka intelligence funds para sa mga NPA. Kaya ito yung nirereklamo ng mga to, itong mga makabayang black na to, di ba? Dahil sila yung tinitiktikan. o magbibigay ka ng resibo para hindi mo pwedeng gawin yon, di ba? Eh kung kunwari ikaw yung magi-spy o ikaw yung mag-ano doon, sabihin sa'yo, pahingi ako resibo ha, pagka bigyan mo ako resibo. Eh, hindi na ako papayag, hindi malalaman ako yung dito. Oo, di ba? Pangangalagaan mo rin yung security mo. Ba't ko tatanggapin na may resibo yan? Kaliwaan lang tayo. Para anytime pwede kong tumanggin. Ay, hindi ako yun. Ba't ako ang dinidin nyo? Wala ko alam dyan. Maglabas kayo ng proof. Kung nagbigay ka ng resibo, di bingo ka. Di ba?
Ako yung dito, yung nag-booking sa kanila. Hindi ka napapayag, di ba? Hindi tuloy magagawa yung trabaho. Kaya may ganyan. May confidential funds, pati yung DepEd, pati Office of the Vice President, kasi may mga ganyang confidential issues na hindi pa pwedeng talakayin. Kaya nga, meron naman niyang way para ma-check. Ngayon, kung talagang sa tingin natin, hindi mapapagkatiwalaan itong mga ahensya ng gobyerno, lagay na lang siguro natin sa batas. Di ba? Ganun lang naman kasimple. Kasi para tayong putak ng putak. Ang tanong, bawal ba yung confidential funds? Correct. Di ba? Yun ang tanong doon, kung bawal ba yung confidential funds na yon. Unless kung magpapasa nga ng batas, kung gagawa kayo ng batas, at maaprubahan yan, maging batas yan, yun, pwedeng bawal na talaga yun. Dahil nakasaad na sa batas kung sino-sino lang ang pwedeng bigyan ng confidential funds. Kung pinapayagan ng batas natin ng confidential funds, walang bawal doon. Di ba? Hindi. Kini-question mo, saan ginamit yung confidential funds? May karapatan ka bang tanungin kung saan ginamit yan? Wala. Ano problema? Naintindihan niyo ibig sabihin? Anong problema? Kung wala naman palang problema, wala naman palang illegal, wala naman palang pananagutan sa iyo yung ahensya ng gobyerno kung saan gagamitin yun, ibig sabihin, hindi niya kailangan i-report sa iyo. Ano problema? Wala, gusto ko lang magingay. Gusto ko lang questionin. Bakit? Nagmemema lang, di ba? Masabi lang na talagang ginagawa nila yung trabaho nila. Oo, okay naman para sa akin. Katapano, medyo may kabutihan din naman yung ganyang mga pagtulik-tuliksa nila dyan sa confidential funds. Pero para katapano naman yung tinutuligsa nila na department na may confidential funds, medyo maghinay-hinay doon sa paggamit or talagang gamitin nila sa tama. Ang pinakamaganda dyan, kumuha nga sila ng batas, bigyan nila ng kapangyarihan yung especially yung Commission on Audit, 'di ba? Yung mag-audit para talagang magamit ng tama yung budget na 'yon, 'di ba? Kasi minsan talaga parang mema na lang itong mga makakaliwan to May masabi lang Karapatan ko rin questionin. So yun lang talaga ang issue diyan. Karapatan nilang questionin. 'Di ba? Karapatan po nilang questionin ang mga ahensya ng gobyerno, pero in reality, wala namang patutunguhan yung tanungan na yan Kasi kasama yan sa batas Binigyan di, sana linawin na lang nila, magpasa sila ng batas. Mula ngayon, wala nang magtatanggap ng confidential funds. Tapos ang usapan. Diba? Tama. Doon pa na natuldukan yun Bawal na magbigay ng confidential funds. Di tapos ang laban. Dami yung sat-sat Hindi. Ako, I do not agree sa confidential funds na ganun kalaki But what can I do? It's part. Wala tayong magagawa Parte yan ng buhay ng gobyerno. Anong gagawin natin? Putak tayo ng putak. Di naman tayo... Ang hirap kasi, putak lang ng putak, wala namang ginagawa. Kung ano talaga, pagbawal nyo. Yun lang naman kasimple yun Na gumamit na lang ng confidential fund kung wala naman itong resibo. Tinanong din ng Ombudsman kaugnay sa rekomendasyon nitong sampahan ng graft charges ang ilang sangkot sa maanumalyang transaksyon sa Pharmaly. Pero hindi isinama si dating tingnan nyo na. Pati si Pangulong Duterte, iniipit na nila ngayon sa Ombudsman. Yun lang yan Pulong Rodrigo Duterte. It is said that he prevented some officials to attend the investigation. Would this constitute evidence against the former president? By relating this order of the president for them not to attend the Senate committee hearings cannot be translated, Your Honor, into an activity that is where the president is directly involved in the purchase of the test kits, Your Honor. Gets nyo? Sinasabi nito ni Lagman, itong mukhang... Mukhang banatbay. Tuloy mo. Ano yung mukhang Mukhang lakos na ito. Sinasabi niya na bakit hindi nyo kasuhan si Duterte?
Kasi kasama siya doon kasi pinagbabawalan niya yung mga sekretary na pumunta doon sa hearing. Eh sabi naman ni ombudsman, sagot nito ni sandali, hindi naman ibig sabihin na pinagbabawalan yung mga illegal na pagpe-purchase inutos na o may direct na kinaugnayan si Pangulong. Tandaan ninyo, ang issue dyan sa formally na problema na yan, yung pag-purchase di umano na mas mahal. Okay? Wala namang napatunayan na inutusan ni Pangulong Duterte itong isang to na mag-purchase kayo ng mas mahal. Wala namang inutos na ganun. Di ba? Natanong din ang ombudsman tungkol sa mababang bilang ng mga naipapanalo nitong kaso, pero sabi ni Martires, hindi dapat dito ibatay ang pagtingin sa kanilang performance. Kung ang confidential fund ng ibang ahensya kinukwestiyon sa Senado. Ito, ibang issue naman. So, ayun, yung confidential funds na yan, na hinihingi ng mga iba't ibang departamento, tama si Banatbay, na dapat magpasa sila ng batas na para i-itemize nila kung sino lang dapat ang mabigyan ng confidential funds na hindi yan nagkakagulo ng ganyan pagdating sa mga budget hearing. Kasi dyan tumatagal eh. Tulad yan, hindi mo talaga pwede issue ng resibo kung ang hinihingan mo o ang trabaho ng isang individual is magbigay ng tipster, spy, hindi mo pwede talaga issue ng resibo yan. Siyempre, for security purposes nila yun ng both party. Diba? Kaya, maganda yung sinasabi ni Banatbay na maggawa na lang kayo ng batas. I-itemize ninyo. Or wag nyo nang lagyan. Sabihin nyo na hindi na pwede magbigay ng confidential fund sa mga ganong department. Tapos ang laban. So, abangan po natin itong mga susunod pang mga development sa issue na to. Maraming salamat po.